Nangyarihan. Sa kanya na binigay ng anak. Kaya sinasabi niya, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan na yan. Amen. Trinity. So, napakaganda na nung pagka-deliver ni Sister Rose dun sa Cross of Christ, Blood of Jesus. Talagang marami na rin kasi po siyang pinagdaanan sa ministry. At we're looking forward at pinagpe-pray talaga namin ng mga leaders na yung kanyang pagkatawag talagang ibigay sa kanya this time. At alam niyo po, no, totoo po yun, na kapag tayo connected sa isa't isa, ang kasalanan, kapag tatagumpay. Kapag nasabi ko sa inyo, pag natanggap niya ang Holy Spirit, talagang iba, amazing. May bubulong sa inyo masama, itatama ka, kung mali ka, itatama ka niya, bubulong siya sa iyo. May conviction. Mahihiya ka Conviction minsan. na yun matatanggap mo lang lahat pagka nag-ano sila talaga yung bumuhos ang Holy Spirit talaga doon ka na. Okay, at tapos na tayo dun sa ating mga agenda for our mission. Pero ito na po yung ating lesson 1. Kailangan lang po natin talagang i-facilitate at ma-consolidate po kayo para alam ninyo kung ano yung pinapasok natin. Kasi baka mamaya may magtanong po sa inyo, teka, ano bang church ninyo? O sasabihin lang natin, Holy Spirit Christian Church, ganyan. At yan ang nagbibigay, nagtuturo sa amin. Sa ngayon, yan ang ano namin. Ngayon, kapag ka na tayo na bautismuhan at dahil talaga yung na-process na, you can say naman din na dito ang congregation nyo. Katulad ko, pag sinasabi, I'm a disciple of Christ from Holy Spirit Christian Church, ganun sinasabi ko. Kasi doon ako nakilala si Kristo na magulong buhay ko before, pero binago ni Kristo ang buhay ko, naging maayos na. So, yun. Okay, sa lesson 1 natin, God's gift. So, ibig sabihin, biyaya ng Panginoon. No? Bigay ng Panginoon, regalo ng Panginoon sa iyo. Sabi nga po dito sa John 3:16-17, for this is how God loved the world, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Sabi sa 17, God sent His Son into this world, not to judge the world, but to save the world through Him. Wow! Nagpunta pala si Jesus dito. No? Binigay ng Panginoon, hindi para tayo ay i-judge. No? Kaya marami mga judge na judge sa atin, hayaan na natin sila. No? So kung alam na natin ang salvation natin kay Kristo, hayaan na lang natin sila. Kasi baka mamaya, dahil sa init ng ulo, mawala pa tayo dun sa biyaya ng Panginoon. Tama? Oo, totoo yan. Pagka hindi natin inisip yung biyaya ng Panginoon sa atin, may inis ka na lang . Pero pag naisip mo, teka, ano bang karapatan ko para husgahan tong tao na to? Bakit ko sa'yo? Inisip ko lang ang Panginoon . O kung galit ka, teka, chill ka lang, wag ka muna magagalit, teka lang, hindi ako lalaban sa'yo, ganun, di ba ko, nahamon ka, ano, suntukan hindi ako lalaban, kapatid, teka lang, ayoko lumaban, pasensya ka na lang, o ganun, kaysa yung, tara, bagbagan tayo, baldagulan tayo, sige, game ako dyan, di ba, kasi walang nangyayari. Wala, nasa traffic kayo, tapos biglang may kumat sa inyo. Ay, sige, nagmamadali ka ata, sige, bauna ka na. Huwag mo siyang mumurahin. Kung baka mo, munura mo, naghugot ng baril, pinatapos ka na kagad . Ang hirap pa ata, natapos ang buhay mo, hindi ka pa sure sa Panginoon. Diba? Tama, nagsisimula ka pa lang, teka, huwag niyo muna akong kukulit. Alam niyo, kaya po, pag tayo sumusunod sa Panginoon, minsan sasabihin natin, time first muna! Wag muna akong mamamatay. Kaya kapag nagkakasakit ka na, ang sagot mo na sa kanila, mamatay na ako, pero hindi pa ako ready. Ang dami ko pang utang yung mga anak ko, hindi ko pa, umayaw ko na mamatay, wag muna ako mamatay. Pero kapag preparado ka sa Panginoon, ang puso mo tama mo. Sabi nga ni Stephen, patawarin niyo sila, hindi nila naman ginagawa nila. Then namatay siya lang may ngiti sa Panginoon. Pinuha siya lang. Alam niyo po, yun ang isa na, pag alam mo tama puso mo, wala ka namang ginagawang masama, gawin mo lang. At kung alam mong na kay Kristo ka na, sabihin man sa iyo ng kapitbahay mo, yung Bombay na may inutangan mo, babariling kita, sabihin mo sa kanya, brother, sige lang po, kahit ngayon na po, okay lang. Kasi alam mo sa puso mo kay Lord ka . Pero pag nakikita ng puso mo na ang dami mo pa rin kasalanan, sasabihin mo, sige po, magbabayad na po ako bukas. Sige, magbabayad na ako. Gagawin mo, ngungutang ka, magbabayad ka sa kanya. O sige na, benta mo na lahat, mamatay tayo, bilisan mo. Kasi ganun Diba? Pero kung na kay Lord ka na, sasabihin mo sa kanya, sige, come on. Ganun mo, bahala na si Panginoon sa'yo. And then, tapos gagawin pa sa kanya, Ama,
Sa pamamagitan ng araw na to, sa pagkalabit niya ng gatilyo, kunin mo ang kaluluwa ko. Hindi ko na mapagpapatuloy ang aking gawain para sa iyo. Dahil siya na daw ang may hawak ng buhay. Tignan ko lang kung hindi niya, talagang makalabit niya yung gatilyo na yon. Pag dinasal mo kahit Muslim pa yun. Maniwala ka po, protektahan ka ng Panginoon sa araw na yon. Hindi niya hayaan na may mangyari sa iyo. Sasabihin na, nababaliw na to. Sige, mag-usap na lang tayo next time. Aalis tayo hanggang sa, baka hindi ka na nga niya pansinin eh. Yung totoo yun. Minsan, pagka nandun ka na sa kalagitnaan na wala nang resolusyon, nadidemonyo na kayo parehas, magdasal ka. Sa harapan na nadidemonyo, magdasal ka, kahit sarili mo lang pagdasal mo. Lord, alisin mo ako dito, ligtas mo ako sa lugar na to, sa kwarto na to. May demonyo dito eh. Tignan ko lang kung saktan ka niya sa oras na yun. Pag sinaktan ka niya, wala na talaga yun, sister. Wala na yun. Kung ganun. Okay? So, may binigay. Sino daw ang binigay ng Panginoon, ng Father? Ang kanyang kaisa-isang anak. Okay? Dahil sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito, na-explain ko na sa inyo po, di ba? Yung sa ating pagtubo, sa kasalanan, ano? So, sabi nga dito, we deserve to be punished for our sin. But because God so loved us, He gave us a gift, and this gift is called eternal life. Bigyan mo yung tubigan. Kanina, na-explain ko po sa inyo, yung kaluluwa. Tama? Pag namatay daw yung ating katawan, ang kaluluwa pupunta sa langit, kasama ng Panginoon. Tama? So, ibig sabihin nyo, eternal yon. Kasi lahat ng nakay Kristo, lahat ng nasa Panginoon, eternal. Tama? Eternal lahat. Kasi, ang soul natin wala sa mundo. Nasa heaven. Lahat ng nasa heaven, eternal. Okay? Dito sa mundo, hindi eternal. Even our earth, meron lang din sinasabing time ng ikot. No? Ang sun, meron din tinatawag na time din niya na kapag dumating yung tamang time niya, magiging supernova siya, i-explode, kakainin niya lahat ng nasa solar system niya. Lahat ng nasa area niya ng radius ng init niya, aabutin niya yun, kakainin niya yun. At magkakaroon ng black hole. Yun yun. So, lahat dito, hindi nagmamatter ang eternal. Even ang speed of light, ang siyensya, sinabi nila kahit hanggang dun na nila, hindi nila pa rin ma-establish na infinite. Kaya pa rin nilang isumma total, pero hindi lang natatapos. Ibig sabihin, tuloy. Gumagano lang siya. Ang infinite, talagang eternal yun. So, mauubos ang oras natin, hindi na nila makakompute. Pero ang Panginoon, buhay pa rin nila yun. So, yun yung ibig sabihin, no? Eternal life means experiencing life with God forever. This begins now as we receive Jesus our Lord and Savior. So, ready na ba kayong i-receive si Lord Jesus? Alam nyo, no, sa akin, wala naman pong problema kung kahit ilang beses natin siyang i-receive hanggat nabubuhay pa tayo. Kasi yun lang naman yung ating turning point eh. Once you have lived in this world, isang beses ka lang tatapak at isang beses ka lang din mamamatay. Si Jesus lang ang nakapag-survive nun. Dahil namatay man siya, nabuhay siya. Walang nakagawang tao nun. Pero may sinasabi sila ngayon, yung na ginagawa nila, meron daw gamot na in 30 years from now, patutulogin ka, patay na yung katawan mo, pagdating mo ng 30 years, buhay ka na daw. So, tarang iniisip nila, baka mamaya 30 years from now nun, zombie ka na. Zombie ka na, gagano ka na. Hindi na magano. Magbabayad ka lang daw ng 12 million para daw, maganda daw ang salvation, kaligtasan mo. Pero, hindi nga sila naniniwala, no? So, okay, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ibig sabihin yan, ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit, ayan, ibig sabihin, yung tatlong kayo doon, yun. Ang kabayaran, so, ibig sabihin, yung kasalanan, nagbabayad tayo para tayo maliligtas. Tama? Yan yung dati. So, you offer good for God for your sin. So, pag siguro dati, ang sarap nun, dahil kung mayaman ka, pwede mong gilitan sa leeg yung mo, kasi pwede kong bayaran ng kasalanan ko, then mag-offer lang ako ng pinakamaganda, di ba? Oh, gano'n naman talaga dati. Kaya you offer.
At pagka ikaw ay hindi ka nagbayad, pag humawak ka doon sa covenant na tinatawag, yung Ark of Covenant, yung tabernacle, patay ka. Talagang hindi ka talaga mabubuhay. Humawak sila, hindi sila ready, patay. Wala nakakahawak doon. Wala nakahawak. Kundi ang ano lang, ang binigyan lang ng kapangyarihan ng Panginoon, no? So yun. Pero nagbigay ng ngunit yung pag-asa, no? Na binigay ng Panginoon ay ang kanyang anak para sa buhay na walang hanggan, no? Ayun lang po yun eh. So doon lang naman tayo iikot hanggang sa mga susunod na mga topic natin. It's about Jesus tayo. Wala tayong ibang ano talaga. And for the last, four contents of God's gift. Okay? Okay yan. Dito sa Savior, God sent His Son, Jesus, to show His unconditional love for us. Jesus paid in full on the cross the penalties of our sin. Tayo po, nga pala, pag tayo po kasi pag nag-word, 20, 30 minutes lang. Pero kapag lesson naman tayo, pwede tayong kahit 2 hours yan, 3 hours yan, walang problema. Kasi kailangan nating himayin yung mga context, no? Hindi ko na dito pina-emphasize, pero isi-send ko pa rin sa inyo sa GC kung ano doon. Tapos siguro isa mag-share na lang. MJ, please, i-ano mo sila, i-ano mo, kakandak mo lahat ng usapan sa GC. Para, oo. Tapos, ibig sabihin ng Savior, sa Acts 4:12, makikita natin sa NIV, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given the mankind by which we must be received. Si Jesus lang talaga yung pinangalanan niya. Wala naman talagang iba talaga. Okay? Yun yung Savior natin, the number one, Jesus. Alam niyo kahit na saan pa man natin gawin kay Jesus, pag wala sa inyo si Jesus, wala yung Father, wala ang Holy Spirit. Okay? Kapag ka wala si Jesus sa inyo, hindi ka makakapag-execute ng prayer of healing. Ganun po yun. Kapag ka wala si Jesus sa puso mo, you cannot please the ministry. Pag wala si Jesus sa puso mo, how can you be a channel of blessings? Kasi alam niyo po kapatid, ang pinag-uugutan natin ng lahat ng meron to. At bakit nag-ministry at nag-ooperate ang Holy Spirit sa atin? Walang iba dahil tinanggap natin si Kristo. Yun lang yun. Okay? At ang next natin, solution. Okay? Jesus is the solution to our problem. Totoo siya. Kaya nga alam niyo po, pagka kayo mag-share po kayo ng evangelism, isa may problema ka, pag naramdam bugnutin ka na, alam mo kasi si kumpare mo, tinaktan na naman ako kanina, di mo nalagay pagkain, pati pagbaho sa bat. Ay nako, meron ako sa'yo sasabihin, hindi mo nabibili sa Mercury Drugs. At kahit na hindi pa umilom yung sugat mo, magiging magaling yan. Sabihin sa'yo ng kumare mo, nababaliw ka ba? Ano yan? Sabihin mo, pinipili. Dalhin mo ngayon sa bahay mo, ito yun. Ang salita ng Diyos lumati. Mainis yun sa'yo. Maniwala ka sa akin, mainis yun. Pero sabi mo sa kanya, sister, wag ka mo. Kumare, Mars, wag ka munang mainis. Kasi nakilala ko si Kristo. Nagkakaroon na ako ng peaceful life. Hindi na ako nag-yosin. Hindi na rin ako nagsusugal. Wala na si scatter sa akin. Tapos, pakaramdam ko parang lang, simple lang. Kahit mamatay ako mamaya, okay lang din. Kasi alam ko kay Lord na ako. Si Lord lang siya lang yung aking kanlungan. Siya yung aking kalakasan. Ayaw ko lang sister kung hindi magkaroon ng gloria at ng blessings. Ano? Solution, si Jesus lang. Wala ka lang sa kanyang ibang i-share kundi si Jesus. Paano? Alam mo ba si Jesus sinubos ka na sa kasalanan? Alam mo ba si Jesus sinabi niya anak ka niya? Alam mo ba si Jesus sinabi niya malinis ka? Alam mo ba kay Jesus may salvation ka? Oh, yun lang, nasasabihin mo sa kanya. Then mag-iisip yun. Tapos upuhin mo. Balikan mo bukas. Ano sister, kamusta pakiramdam mo? Nag-pray ka ba? Ay, oo, Hari, nag-pray ako. Kaso nangyari, alam mo, nung nag-pray ako, umuwi si kumpare. Para atang nawala yung demonyo. Ang lapig sa akin. Pinagahalik-halikon pa ako dito. Parang ano pa, sabi niya ganun, para kami nag-honeymoon na bagong-bago. Tapos pakiramdam ko, gusto kong kilalanin yung sinasabi ng Panginoon. Ayan. Yun ang power ng Holy Spirit. Dahil bibigay naman niya sa'yo talaga yun eh. Yung joy. Di ba? Kasiyahan. Okay? Okay, ang next naman natin, strong foundation. Ano yung
Ito pala yung solution, no? Jesus is the solution of our problem. Sabi sa Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? So, sabi nga gano'n, di ba? Siya ang Diyos. Wala daw dito sa mundo ang mahirap sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat madali kay Lord. Kapag kakasama mo si Lord, magiging madali din ang iyong problema. Tama? Hayaan mo lang yung problema na maghirap ka. Basta isama mo si Lord sa problema mo. Maniwala ka, sister. Gutom man ang abutin mo, isama mo si Lord. Kasi kapag ka napagtagumpayan mo yung strike mo na yan, kasama mo si Lord. Tapos umiiyak ka sa Kanya, sinasabi mo sa Kanya, dumadapa ka, Panginoon, gutom na po ako. Lord, gusto ko na pong kumain, Lord, padalan mo ko. May sinasabi siya sa Bible, yung mga uwak, nagdadala ng pagkain. Ayun. Alam niyo po yun, kapag ka ganun po kasi, idinadasal natin kay Lord, talagang siya ang magpo-provide. Alam niyo, sa kahirapan ng buhay ninyo, ang success, makukuha. Okay? At Son of God, what is the... ito pa pala. Ito sabi dito Letter A natin, Jesus saved us from eternal death. Ito yung hell. B, He destroyed the curses and works of the darkness in our lives. Yung C natin, He gave us new life. D, through His death on the cross, we receive healing. E, He restored us to the right relationship with God and with people. Yung F natin, He promised us blessing and prosperity. Yung G natin, He gave us the right to become children of God. Sabi nga sa John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Grabe naman talaga. Nakakatuwa talaga ang promise ni Lord sa Bible. Alam nyo, magsuri kayo, magbasa kayo, kasi napaka-importante yan. Yan ang knowledge na kailangan natin pagdating ng tamang panahon. And sa 3 natin, yung strong foundation, the truth of the Bible establish a strong foundation in Christ. Mapapansin ninyo, even sa New Testament, ay sa Old Testament, nandun na si Kristo. Ang Kristo, siya yung simbolo ng lamb, siya yung simbolo ng rock, even kay Moises, yung rock, diba? Siya yun. So, yun din yung in-emphasize din nila dun sa foundation, na manggagaling din sa lipe, yung pinapreside din nila kay David, dan dun manggagaling ang Messiah sa lipe, no? So, pagdating natin sa New Testament, lahat ng pinag-uusapan is about Jesus. Jesus, even the Revelation, Jesus will return at sasakay siya sa kabayo at lilipunin niya ang dami ng buhangin sa dagat, no? Na talagang i-wipe out niya talaga lahat yon. Siguro in one stroke, in one pitik, or isang salita lang. At meron kang mababasa sa kanya doon sa hita ng kabayo. Siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. So, ayun yung paghuhukom, yung Revelation. Natitipunin na talaga si Satanas, mamamatay na, and then yun na yun. Then magkakaroon natin yun ang eternal na damnation sa mga sawail na anak, no? Dito 19, consequently you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizen with God people and also member of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Ayun, cornerstone, di ba? So sabi nga sa 2 Timothy 2:19, but God through truth stands firm like a foundation stone with this inscription, the Lord knows those who are His, and all who belong to the Lord must turn away from evil. So lahat tayo, kailangan tayo umalis sa kasalanan at mag-stand firm tayo. No? Stand firm, ibig sabihin, hayaan mo lang. Parang ganito, marami ng ipo-ipo, marami ng gulo, ganyan ka lang. Huwag kang gumalaw, ganyan ka lang. Pero isama mo si Lord, yakapin mo siya. Ganun with prayer. Kapag kayo, meron na kayong marami na kayong pinagsasamahan ng kasalanan, yung kasalanan nila, ibabattle na kayo niyan. Sasabihin, hindi nyo kaya. Sasabihin nyo, papakita nyo yung mga vision ninyo ng mga mangyayari sa buhay ninyo, nakakatakot. Even kamatayan, even yung, minsan, ang vision ng kaaway, ipapakita niya sa'yo, maaksidente ka, masusunugan ka, tatama ka sa bangin, mamamatay ka, may lalason sa'yo. Maraming mga delusion ang ibibigay sa'yo ng kaaway, ng demonyo. Kaya kailangan, nandudong ka sa situation na yun, gaganyan kapit ka lang, Lord Jesus, ikaw ang foundation ko, Lord Jesus, ikaw ang foundation ko. Eh then, mawawala na lang yung bigla.
then you walk by it. Walk ka na dun sa sinasabi ni Jesus lagi. Walk ka dahan-dahan. Kasi ang pagmamadali, yung pagmamadali ng lakad, yung pagmamadali ng decisions, yung pagmamadali ng ministry, it turns out to wrong foundation. Bauwi lang kayo sa hindi maganda. Marami na pong nag-process, pero hindi po tama ang naging puso. Kaya nangyari, nag-backslide sila, umalis sila sa congregation nila, nagdamay pa sila ng mga ibang mga kapatid nila, nagtayo din sila ng sariling ministry nila, hindi naman sila nagsama, naghiwalay-hiwalay din sila, nagawa din sila ng sarili nilang ulit ng ministry, hanggang sa nagkalat-kalat pa sila, nag-spread out sila, dahil lang meron silang sariling agenda. Huwag yun ang huwag nating hayaan na mangyari. Ang power ng Panginoon sa atin, kapag sobra yan sa puso natin, sometimes it comes tawag nito yung, ano ba tawag doon, upright ba yung tawag doon dito, yung sobrang matigas na batas. Ano yung tawag kay Marcos dati? Ganun. Ganun din ang nagiging mga ibang leader. Sila lang ang batas, sila Kristo. Ganun sabi, maraming ganyan. Yung mga pastor, sinasabi nila, sila na Kristo. Sila na kaligtasan. Sige, buloy nga eh. Nahulaan nga niya, pumutok yung Mount Fuji. Mount Fuji ba yung pumutok? Oo, yung pumutok yung vulkan siya nahulaan eh. Napumutok talaga eh. Ang galing ng ano niya, intel niya eh. Hindi pa na nalalaman, pumutok talaga eh. Ewan kung paano nangyari. Tapos sinasabi niya, siya ang Panginoon. Siya si Kristo. Siya daw ang sinugo. Okay. And then, yung last natin, Son of God. No? Stand firm, sabi nga kay Timothy. 1 John 5:11, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have the life. Kita ninyo? Kung wala daw si Kristo sa buhay natin, wala daw ang Diyos sa buhay natin. I write these things to you who believe in the name of Son of God, that you may know that you have eternal life. Yun ang sinasabi ng magandang balita natin. Lahat kayo may eternal life. Even you, sister, eternal life, 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 eternal life. That's God's promise. We believe. Kaya wala po tayong ibang po pwedeng gawin, kung hindi, ibalik lang natin na masaya tayo maglingkod kay Lord. Habang nandito tayo sa mundo, we process lang na hindi naman sobrang ganun na pressure. Wag natin gawin na dahil yung iba hindi na naka-attend, i-detention natin sila. Wag natin gawin ganun. Kumbaga, tayo mismo dito, tayo ang sa kanila, mag-share na, o ba't di ka ba naka-attend? Kasi busy ako. Sister, ito yung napag-aralan pala natin. Pag napansin mo naman siya, parang irritable siya. Sister, sasend ko na lang sa'yo lahat ha. Makita ko lang naman doon sa GC. O wala ka pa pala sa GC. O paad ka lang kay MJ. Alam nyo, kailangan natin pagtulong. Kasi hindi ko naman magagawa lang yung mag-isa. Alam ko kasama ko ang Panginoon at ang banal na Espiritu. Kaya kayo na bahala doon. Kasi hindi naman niya ako papupuntahin dito eh. Para lang sa, lang. Alam niyo kung bakit natin binubuo ito. Kasi para ma-equip kayo. At ito din ang magiging topic natin. Okay? Ito ang facilitating question natin. Next, nabalik ko. Why you should enter heaven? Yan na. Because I have the Savior, the solution, the strong foundation, and the Son of God. Yan lang po yung sagot natin ha. By next week, madali lang. So, kailangan lang ninyo mag-submit lang ng paper. Yan lang yung sasabihin ninyo. Why? Ang tanong doon, why should you enter heaven? Okay? Ang devotion natin, because I have the Savior, the solution, the strong foundation, and the Son of God. Which is Jesus. Yan lang ha. Kasi wala naman po tayong ibang idadagdag sa katuruan. Kikinikilala lang muna natin ang Panginoong Jesucristo. Wala kayong mahirap ba? Mahirap po ba yan? Ang iisipin lang natin itong linggo, kumari, linggo, magsisimba kayo. Sige, simba muna kayo kung saan kayo magsimba. Pero lagi nyo sasabihin, I have Jesus Christ. Mahal ako ng Panginoon. Sa Kanya kaligtasan. Binigay niya ako ng buhay na walang hanggan. Ito, nasusugatan. Nangihina katawan ko. Pero I know, pag-gising ko, someday, makikita ko ang mukha ng Ama. Wow. Tignan ko lang kung hindi mag-manifest ang Holy Spirit sa inyong lahat. Okay? Kasi,
yung pagtanggap ninyo na yon, ang anxiety patay. Patay ang anxiety. Yung problema, patay. Tama? Oh. Kasi ang akala ng iba, takot kang mamatay eh. Baka hindi naman pala yung kaluluwa mo yung pinapatay, yung sarili. Patayin mo yung problema mo. Yung problema mo sa asawa mo, patay. Kasi bakit? Lord, mahal kita. Hindi man ako perfect dito. Yung asawa ko, drugista at lasenggo at adik. Ikaw naman ang asawa ko. Ikaw naman magbibigay sa akin ng blessings. Ikaw naman din ang itataas ko sa Panginoon. Ikaw ang itataas ko sa lahat sa asawa ko. Tignan ko lang, sister, kung hindi tumino asawa ko. Minsan, we need to submit ourselves in our Lord Jesus. That's our topic, God's gift. Napakabuti ng Ama at ang anak niya binigay niya sa atin. So, for our prayer, at teka lang, to be continued. So, ibig sabihin, closing prayer na tayo. Okay? Lord, sabayan niyo po ako, no? Kahit na lang sa sarili, alam niyo, no, hindi niyo kailangan ng matagal na dasal, hindi niyo kailangan ng maingay na dasal, hindi niyo kailangan ng dasal na paulit-ulit. Kailangan ng dasal, galing dito. Yung simple nga ng Lord, I accept you, in Jesus' name, amen. Okay na sa kanya yun. Eh, dahil pa nagdasal. Eh, yung iba magdasal, ang dami. Ala, baka mamaya niyan, matisod mo pa yung kasama mo dun sa dasal mo. O, yung pala, yung dasal mo, nagpaparinig na pa, gaganan mo na pala siya. Alam mo, minsan din, iingatan natin ang prayers natin. Ang lumalabas sa bibig, napakapakapangyarihan. At gusto ng Panginoon yung secret and silent prayer. Sa loob kayo na CR mag-pray, gusto ninyo? Doon ninyo katagpuin sa loob ng kwarto ninyo. Ako, alam ninyo kung paano ako mag-pray? Sa kalsada. Habang nagda-drive ako, tumatakbo ako ng 40, 60, 80. Kung hindi ako mag-praise and worship, magdadasal ako. Ate, magpipicture pa tayo! Tirami! So, ayun. No? So, doon natin idadaan, no? Pero pagkatapos natin mag-prayer, mag-ano tayo, na? Mag-picture tayo. Tapos i-picturean ko lang po yung mga newcomers para at least, ang picture naman natin, hindi ito nilalabas kung saan. Ilalagay ito doon sa mga group ng mga pastoring, ng mga nagpa-pastor, dahil they exercise prayer for miraculous happening sa mga pinagdadasal nila. Kaya pag may nanalo sa inyo sa loto, o kaya naman may naging blessing na sobra, paalam nilang din sa amin. And maybe, yung mga prayers na nagdadasal din sa inyo, malaman din nila na may nag-manifest sa GMA sa prayer, no? Pwede sa kanila nang galing, and glory to God. At yung ministry ng prayer nila at ministry ng ginagawa natin ay iisa lang lahat yan. Walang palakasan, walang ano dyan. Lahat tayo nagpe-pray sa lahat. Even kung may nakikita man kami nagsisend ng mga pictures, may nagpe-pray din namin for the blessings, for the good relationship with God. Okay? Let's pray. Lord, I accept your gift of salvation. I acknowledge that I have sinned and I need you as my Savior. Please forgive me. I believe that you, O Jesus, is the only solution to all my problems. Thank you for your blood that was shed on the cross, which cleansed me and gives me freedom from sins, curses, sicknesses, and other works of darkness. I now believe that I have strong foundations against the enemy. I confess my sins and turn away from my wicked ways. Thank you, Jesus, for the forgiveness. Please come and sit at the throne of my heart as the Son of God. Please take full control of my life now and forever. In Jesus' name, amen. Okay, para naman po sa ating mga new invites naman natin. Sundan niyo lang po ako. Ako, pangalan po ninyo. Sino? Oh. Okay, pagka gumana lang po ako, kung hindi kayo sasabihin pangalan niyo, sabihin niyo sa isip niyo. Ako, Panginoong Sus sa makapangyarihan, tinatanggap ka po namin, Panginoon. At Lord, may enkwentro ka talaga namin, Panginoon. Pagod na kami, Panginoon, sa problema. At Lord, gusto na namin takbuhan lahat, Panginoon, ng aming mga kanagawang kasalanan. Lord, kunin mo lahat ng mga nagpapabigat sa amin, Panginoon, mga balaki, yung mga burden, yung mga baggages namin, Panginoon. Ay magkaroon talaga ng maraming
pagpapatawad, Panginoon. And Lord, we ask for your forgiveness. Tulad din ng mga tao na nagawa namin ng kasalanan, patawarin kami. At Lord, yung talagang ma-encounter namin, Panginoon, kayo at ang Holy Spirit, Lord, na talagang mag-embrace sa amin, Panginoon. Let your Holy Spirit embrace us sa oras na itong kalagayan namin. At Lord, kung nakukonflict na kami, gusto namin tumalikod. Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, ipangyari mo, Panginoon. At Lord, alisin mo po kami, Panginoon, sa aming pinagkakalagyan. Kung ito man ay battle sa finances, ito man ay battle sa aming kalagayan, sa aming pamilya, ito ay mayroon man kami pinagdadaanan sa family, sa sakit. Lord, alisin po kami dito, Panginoon, at bigyan niyo kami ng kagalingan. Lord, kasi kayo naman lang po, Panginoon, ang comforter namin. Kayo lang din po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng lakas. Ikaw lang po, Panginoon, ang refuge namin, in my strength, Panginoon. Kayo lang din po, Panginoon, ang wisdom namin. Kung hindi po kayo mag-exist, hindi namin magagawa ito, Panginoon. Lord, lahat po, Panginoon, ang aming ibibigay sa inyo, Lord, to give you glory. At Lord, we thank you for all the blessings, for the eternal life that you will give us. At Lord, sa patuloy namin paglilingkod sa inyo, we know, Lord, na darating ang araw, matutulog kami, nakasama ka, at didilat kami, Panginoon, na ikaw ang makikita namin, Panginoon. At Lord, wag mo po kami, Panginoon, idalhin sa mga gawa ng kaaway, at Panginoon, ay talikuran namin sila, tapakan namin ang gawa ng diablo, ng demonyo, Panginoon, ng satanas. At Lord, inirebuke namin, Panginoon, ang aming mga masasamang pita sa laman. At Lord, padalan niyo rin po, Panginoon, kami ng mga anghel, Panginoon, kung may mga espiritu hindi nagbibigay sa amin ng hindi ka panatagan sa pag-iisip, sa puso, sa gawa. At Lord, kayo lamang ang itataas namin, Lord, at magsilbi itong pagtotoo namin na kami talagang sadyang binago mo dahil sa pagtanggap namin sa iyo, Kristo, dahil sadyang ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maghari ka at ang pagpapala sa lahat ay ibigay niyo. Amen. Okay po, dan lang po tayo nagtatapos. Kakape ka? Hindi na, tubig lang. Ay, ikaw, kakape ka na. Tubig. Tubig. Tubig na tubig. Kaya nagpapatay, awan na.